Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nilaglag na mga kababayan ni Harry Roque ang administrasyon ni Digong sa sobrang kadaldalan niya sa issue mga kababayan ng pagkamatay ni dating Jose Cabral ng DPWH kasi nag-live itong si Atty. Harry Roque. Yan o. Kapon, sabi niya dito sa kanyang video, Jose Cabral, tumalon o tinulak. Sa kanyang discussion mga kababayan, hindi niya siguro namamalayan sa kanyang kadaldalan, nilalaglag na niya yung previous administration. Kasi dito mga kababayan, pinapaliwanag niya kung gaano kalawak at gaano ka makapangyarihan itong si dating Jose Cabral. At paano nagkikinabang yung mga senador at mga congressmen. Patian niya sa executive, patian niya sa Malacanang. Yang ibig sabihin, kasi matagal na po si Jose Cabral bilang USEC. Nagsimula siya sa DPWH 40 years ago, pero na-promote siya as USEC 2014. At yung massive corruption sa DPWH mga kababayan, spanning several decades na. At yung mga kontraktor tumiba, lalo na sa Duterte administration. Base mga kababayan sa pag-amin mismo ni Diskaya. Di ba po, mga kababayan? O ngayon, sa discussion mga kababayan kahapon ni Harry Roque, lumalabas yung Duterte administration, nilaglag na niya. At yung mga senador at congressmen na nagkinabang po. Alam naman ninyo kung sino yung mga senador na napangalanan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kasama doon si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Bong Revilla, si Joel Villanueva, si Mark Villar at iba pa. Di ba yun mga napangalanan? And siyempre, mga congressmen. Karamihan po dito sa mga congressmen, mga kaalyado nila tulad ni Eric Yap, na dating chairman ng committee, Appropriations Committee mga kababayan during the Duterte administration. At sa administrasyon ni Digong, tumabo ng 51 billion pork barrel si Pulong, anak ni Digong. Pakinggan natin mga kababayan yung mga discussions ni Atty. Harry Roque. Hindi niya namamalayan, pinapahamak na niya yung previous administration. Parang yung mga pa-interview po ni Sara Duterte pag nandun sa dahig na nabubuking na si Digong hindi man totoong unfit for trial. Ano ba? Mismo mga interview kay Sara at kadalasan mga kababayan na nag-interview si Roque mismo. Andiyan mga vloggers niya nabubuking na fit for trial si Digong. Ganon din ngayon mga kababayan yung ginawa ni Atty. Roque. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi sa sobrang kadaldalan. Kaya tama yung kasabihan, more talk, more mistakes. Ayan lang natin na dumaldal itong si Harry Roque. Pero ito ang po siya. katanungan, siya ba ho ay nahulog gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak? Well, sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Jose Cabral. Siya po ay USEC for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Jose Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Jose Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni kung Pulong, ang tinanong nila si Jose Cabral. Kasi diba? Jose Cabral yan. Yung 20, yung 51 billion. Lahat ng kongresista, lahat ng senador, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya nilaglag kung niya ano mga proyektong naipasok sa Pandaw. yung previous administration mismo. Kaya po, sa sobra niyang kadaldalan, pati si Pulong. Ako'y nagtanong na, yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron pong mga gusto na patahimikin si Jose Cabral. Ano ba ang mga bagay-bagay na
lilitisin ngayon. Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Na para malaman Ang natin daming kung ghost sino kumita projects sa mga during ghost the projects. previous Yung mga administration. kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politik. At ang flood control project sa Duterte administration, 13,000. Di ba pa? Ituloy natin yung mga kadaldalan ni Ari Roque. Agay na lilitisin ngayon. Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Na para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman yan mapipit kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman yan nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanilang mga district engineer. Kami mga party list noon, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay Nagmalinis ng siya proyekto nung congressman sa siya. party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. 1 billion. Dati-dati, 10% kada kalye, 5% kada building. So at the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Di inamin niya. May 51 billion si Pulong. Hindi naman po siguro yan. Di magkano doon ang kickback? Pero ang narinig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25%. Ayun si. Ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam niyo na kung saan nila kinukuha yung pera. 250 million kada 1 billion. Kaya nga po, Yan mga kababayan, ang pag-aamin ni Harry Roque na doon mga kababayan sa pag-imbestiga ng Congress. Inamin ni Yusek Cabral ang 51 billion na pork barrel ni Pulong sa kanyang distrito. Di ba pa? So lumalabas, nilalaglag niya, hindi niya alam, sa kanyang kadaldalan, nilalaglag niya, maging yung kanyang mga kaalyadong congressmen, pati mga senador. Sa kanyang pagpapaliwanag mga kababayan, sa kapangyarihan, lawak ng impluensya ni Yusek Cabral. Di ba pa? Kaya yung sobrang kadaldalan po mga kababayan, hindi nakakatulong. Imbis makatulong po, nagpapahamak mismo sa kanila. And in fact, yan ang dahilan kung bakit napahamak yung mga Duterte sa sobrang kadaldalan, pati si Harry Roque. Patong-patong na kaso ang kanilang kinakarap sa sobrang kadaldalan. You see? Ipagpatuloy natin ang paglaglag ni Roque sa kanyang mga kalyado. ng kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero, nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Nakapag-flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Politiko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay mga pamamaraan para mangangurakot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, Lahat taon-taon, ng proyekto sa kada distrito taon-taon, nisakop yung previous administration. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng You mga see? maanumalyang flood control projects. Ah. Dati-dati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binaliwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangat na presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat nanggagaling nga sa mga politiko na baliwala po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral,
Ngayon siya ay pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, pagtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. So, ibig sabihin, alam niya, nangyayari ito sa previous administration. Congressman at senatong na Di ba po? ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Ayan. Pagtugma-tugmain natin ang mga pangyayari, Sabay turo mga kababayan sa Palasyo Malacanang sa present administration. Pero pag pinakinggan mo ang kanyang premise, presentation of facts in history, in practice sa DPWH, malinaw na inamin niya. It happens in the past, mga kababayan, kasi yan na daw ang kalakaran. So in effect, gusto niyang banatan yung ating present administration. Pero sa kanyang discussion, nilalaglag niya ang previous administration, mga kababayan. Kaya tama itong sinabi ni pati yung kalyado niya, mismo si Pulong, kasi inamin niya, bawat distrito daw mayroon 1 billion yung allocation. Mas malala po sa Davao kasi 51 billion in 3 years yung nakuha po ni Pulong. Inamin ni Cabral. Kaya maraming alam po itong si Cabral. Yan report ng GMA News Online, DPWH official si Cabral confirms 51 billion infra project to Davao. Paulo Duterte says no irregularities. Pero sabi ni Roque sa kanyang sobrang kadaldalan, inamin niya na bawat congressman na niya, bawat distrito, may allocation na 1 billion. At sa 1 billion, may 250 million na kickback yung congressman. So kung ganon, i-compute na ninyo ang kickback sa 51 billion. Diba, lumalabas, nilaglag mga kababayan ni Atty. Harry Roque, mismong si Pulong, sa sobrang kadaldalan niya. Kaya tama ito mga kababayan na sinabi ni Antonio Trillanes, dating senador. Yan Si Yussi Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong sa Davao City. Ito ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa issue ng flood control. Hindi pa sumipot si Pulong sa ICI kaya alatang may tinatago. Kaya nananawagan ako sa ICI, DPWH, Ombudsman, baka naman pwede ninyong maimbestigahan ito. Una, kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 billion peso insertions ni Pulong from 2019 to 2022. I-confirm sa DBM COA kung lahat ng projects na ito ay nabayaran na. Ipatawag lahat ng contractors na nakapirma sa mga contracts, samahan ang contractors at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong location ng mga nasabing 51 billion pesong project ni Pulong. I-check kung ang mga projects na ito ay ghost o substandard. I-file ang nararapat na kaso. Kasi mismo ng si Roque, inamin niya, bawat congressman daw, 1 billion yung allocation. Yan, yung ordinary congressman. Si Pulong po ang may pinakamatinding allocation, 51 billion. So kung 25%, 1 billion, 250 million, compute na ninyo sa 51 billion. Wala pong idudulot na maganda talaga ang kadaldalan. Dumaldal, mahilig dumaldal si Atty. Harry Roque para idiin sana yung Marcos administration. Hindi niya na mamalayan. Ang nilalaglag niya yung Duterte administration. Ay, nako, Atty. Harry Roque. Kaya patong-patong ang pinakarap mong problema dahil sa kadaldalan. Yan lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.